Magandang gabi po, Boss Jay. At sa lahat ng mga kaisip na nakikinig ngayon. Tawagin mo na lang ako Miko, isang freelance wedding videographer. Kasama ko lagi sa mga shoots ang kaibigan kong si Lea, isang wedding coordinator, at si Pekto, ang pinakamaingay na cameraman sa buong Maynila. Lahat ay nagsimula sa isang karaniwang wedding fair lang sa Pasay. Marami na kami nakukunan ng kasal sa hotel, sa dagat, sa bundok. Pero Boss Jay, never ko kinakalang yung karanasan kong ito ay hindi ko na kailanman makakalimutan. Miko, ayusin mo yung camera mo. Maya-maya may mga couples na mamimili ng team. Kailangan presentable tayo. Lea, sanay naman ako sa ganito eh. Tsaka pag nakita nilang naka-stabilizer setup tayo, matik benta na yan. Oy pre, libre cupcake dito sa kabilang booth. May forever icing pa oh. Kung ganyang klaseng forever, game ako. Pekto, mamaya ka na. Nakita tayo ng client na puro kain, baka isipin hindi tayo nagtatrabaho. Di sabihin mong food stylist ako. Normal lang ang araw nun. Maraming clients, maraming nag-i-inquire. Hanggang sa may pumasok na isang couple. Elegante, tahimik. Yung tipong kahit walang sabihin, mahahalata mong may kaya. Hi, you're from ML Productions, right? We saw your work sa wedding ni Trisha Vergara. Ang ganda ng tone, very cinematic. Ay, opo, kami po yun ma'am. Salamat po. By the way, ako po si Miko, ang videographer. Ito po si Lea, ang wedding coordinator namin. At ito po ang aming pakulo sa shoot, si Pekto. Siya po ang assistant cameraman. Si Pekto, assistant cameraman, all-around utility / komikero. Ay ma'am, pag na-stress na po kayo sa kasal, huwag kayong mag-alala. Ako rin po yung clown. Libre na po yun sa package. Well, that's good. We need a fun team. We're Ramil and Janine. By the way, we're getting married next month. Next month na po agad? Wow, mabilis ah. Yes, medyo rush, pero we already have the venue. Our ancestral house in the province. We want everything to be intimate and classic. Ancestral house po. Ang ganda nun sa visuals. Saan po pala banda? Sa Visayas. Siquijor to be exact. Medyo liblib pero maganda. Tahimik. Don't worry, we'll shoulder everything. From airfare, food, accommodations, 3 days. All expenses paid. All expenses paid? Parang ang saya nun ah. Lea, baka reality show to. Ang pelikulang buhay ni Pekto. Sir ma'am, hindi po kami sanay tumanggi sa blessing. Pero ang tanong ko lang po, sigurado po ba kayo sa amin? Kasi maraming mas malalaking production team dito sa fair eh. We already checked your work online. We want something raw. Something that captures the emotion, not just the wedding, but the story behind it. At saka gusto namin ng team na kaya ang probinsya. Hindi maarte, hindi juicy sa pagkain. We'll take care of everything. We just need to show up and shoot. Ang bait nila sobra. Nakangiti lang si Ramil habang nagkasalita. Yung ngiting maginoo pero may lalim. Si Janine naman, maganda. Pero tahimik. Tahimik na parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Okay po, so confirm for prenup and wedding coverage? Yes, we'll send the 50% down payment tonight. You'll get the itinerary and flight details within the week siguro. Ay sir, gusto ko lang pong linawin. Kasama po ba sa all expenses paid yung mga midnight snacks? Kasi mabilis po ako magutom eh. Haha, oo, don't worry. We'll feed you well. Our cook makes the best adobo in the province. Ayos! Sige, sign na tayo pre. Baka magbago pa isip. Sara ka talaga, Pekto. Pag-alis ng couple, natahimik kaming sandali.
Si Leia napatingin sa akin. Si Pekto naman, ayun, ngumunguya pa rin ng cupcake. Miko, narinig mo yung address? Sitio Monte de Ramos, San Felipe. Wala sa Google Maps. Ni Waze hindi lumalabas. Baka kasi private property yan. Alam mo naman mga mayaman, gusto lagi exclusive. At least libre biyahe. Saka baka may pool pa. Hindi lang Parang hindi ko alam. May kakaibang vibe yung babae. Tahimik pero parang may gustong ipaalam. Nag-overthink ka na naman, Leia. Baka stress lang si ate sa wedding. Alam mo naman, normal lang yun. Relax ka lang. Work lang to. Pre, baka gusto mo, ako na lang videographer tas ikaw na lang gawin ko model. Kasi para pag may multo, at least photogenic ka. Multo agad? Wala pa nga tayo sa Visayas, Pekto. Tawanan lang kami. Pero sa totoo lang, habang pinagmamasdan kong paalis yung couple, parang may bumubulong sa isip ko. Ang swerte naman namin. O swerte nga ba? Pag-uwi ko, binuksan ko ang messenger para i-save yung details ni Sir Ramil. Nakita ko agad na nag-send siya ng folder link at payment confirmation. Pero may isang file na kasabay. Video.mp4. Akala ko pre-napeg lang yung video, kaya pinlay ko. Huwag kang babalik doon. Akala ko glitch lang. Pero nung inulit ko, wala na. Walang video file. Corrupted. Walang kahit ano. At doon nagsimula ang lahat. Umaga ang alis namin, kaya maaga rin kami nagkita sa NAIA Terminal 2. Dalang equipment, drone case at 3 araw na excitement. Ako, si Leia at si Pekto. Parang field trip lang ang dating. Akala namin, simpleng out of town shoot lang. Pre, may libreng kape ba sa mga domestic flights? Wala. May libreng upuan lang. Pero baka mawalan ka ng legroom dahil sa tripod mo. Di papatong ko sa kandungan mo. Total coordinator ka naman, di ba? Subukan mo lang, itatapon kita sa cargo hold. Uy, sige na, sumakay na kayo. Baka maiwan pa tayo. Habang lumilipad kami papuntang Cebu, napatingin ako sa bintana. Ang lino ng langit. Masarap pakinggan ng makina. Pero sa isip ko, paulit-ulit bumabalik ang huling sinabi na Ramil sa email niya. Our house has a story to tell. Actually, hindi ko nga sure kung excitement o kaba yung nararamdaman ko. Miko, sabi ng driver, mga 3 oras pa raw papunta sa Sitio Monte de Ramos. Ang layo pala nito sa bayan. 3 hours? Parang Manila to Baguio na yun ah. May hotel ba dito o bahay-bahay lang? Baka kasi stay talaga. May sinabi si Sir Ramil na private property daw kasi. Pagkakit namin sa van, bumungad ang malawak na probinsya. Palayan, ilog, at mga lumang bahay. Tahimik. Walang masyadong sasakyan. Habang lumalayo kami, unti-unti napalitan ng mga talahiban ng mga bahay. Uy, bakit nawala yung radyo? Sisa na po sir, wala po talagang signal dito sir. Pagdaan natin sa talahiban, wala ring radyo tsaka cellphone. Pero mamaya, pagkakat sa bundok, meron na ho ulit. Talahiban?
Gaano kahaba? Mga 5 kilometro lang, ma'am. Pero medyo madilim kahit tanghali. Wag na lang po kayong titingin sa labas. Iwasan niyo na lang rin po ang magtuturo sa kung saan-saan. Huh? Bakit po? Wala naman, sir. May mga kwento lang daw. Pero hindi naman ako naniniwala. Pasok namin sa talahiban. Parang biglang bumigat ang hangin. Parang lumalamig kahit tirik na tirik ang araw. Mahabang daan. Puro matataas na damo. Sumasahid sa gilid ng van. Tahimik. Nakakapagtaka. Parang wala ni isang ibon kami naririnig. Ano yun? Baka damo lang po, ma'am, o sanga. Bakit naman na may kamay? Tama ka na nga, Pekto. Huwag ka na manakot. Bakit ka bumagal, kuya? May tao yata sa gitna ng daan. Nakita namin, Boss Jay. Mula sa talahiban, may lumabas na isang matandang babae. Tapos tumayo sa gitna ng kalsada. Nakaputing duster, basang buhok, at nakangiti ng malapad. Para bang inaabangan talaga kami. Kuya, kakilala mo yan? Hindi po, ma'am. Pero parang si Aling Pasing yan. Teka, bakit nandito siya? Kuya, sino po si Aling Pasing? Isa raw po siyang manghihilot. Pero matagal nang wala. Namatay na raw yan, taon na nakakalipas. Baka naman kamukha lang, kuya. Kamukha lang yan, pre. Miko, umiwas na tayo. Umusad ka na, kuya. Habang umuusad kami, tumingin ako sa side mirror. Nandun pa rin yung matanda. Nakangiti. Parang kumakaway. Hindi ko alam kung totoo o ilusyon lang ng takot. Pero sa sandaling tumingin ako, parang hindi siya nakatingin sa akin. Hindi sa mismong camera bag ko. Hindi ako mapakali, Boss Jay. Anong ginagawa ng isang matanda sa gitna ng talahiban? Ang creepy nun. Pero tumahimik na lang kami lahat. Walang gustong masalita. Pinilit na lang namin kalimutan para hindi masira ang mood. Matapos ang halos kalahating oras sa masukal na talahiban, naaninig na rin namin ang mansyon. Ayun oh, may gate. Mukhang ito na yata. Uy, mansion nga. Oh, laki. Akala ko horror house eh. Legit pala. Pagdating namin, may lumang bakal na arko na may nakasulat, Monte de Ramos, Ancestral Estate. Ang gate, kinakalawang. Ang bahay, mataas. Gawa sa kahoy at bato. Malalaking bintana. Mga kapis na kumikintab sa araw. Ang ganda-ganda niya, Boss Jay. Pero may kung anong bigat na hindi ko maipaliwanag. Magandang hapon po. Kayo po ba yung taga Maynila? Ako nga po pala si Sesto. Ako yung caretaker. Welcome po sa Monte de Ramos Estate. Magandang hapon po, Tay Sesto. Oo po, kami po yung team na hiner ni Sir Ramil. Ayos. Nasa bayan pa si Sir Ramil at si Ma'am Janine.
Babalik daw sila mamayang gabi. Pero dito muna kayo. May nakahanda na akong kwarto sa inyo at hapunan na rin. Ang ganda ng bahay, Tay. Parang museum. Museum nga. Pero may mga kwento dito na hindi pa dapat kalimutan. Pagpasok namin, naamoy namin ang pinaghalong lumang kahoy at kandila. Mga lumang larawan ng pamilya na nakasabit sa pader. Lahat ng mukha seryoso. Nakakapagtaka. Wala kahit isa nakangiti. Pre, huwag mo sabihin, yan yung mga ex-biyanan. Ang lalim ng tingin eh. Parang sinisisi ako sa pagkasira ng lahi nila. Ang lamig ng hangin, no? Pero sarado lahat ng bintana. Tahimik. Malamig. At sa isang sulok ng sala, may lumang upo ang kawayan. May nakalagay na lumang kortina na parang may humahawak mula sa loob. Sumasabay sa bawat ihip ng hangin kahit wala namang hangin. Miko, narinig mo yun? Baka echo lang. Hindi. Baka si Doña Capis. Magandang title yun. Doña Capis, the TikTok Ghost. Sira ka talaga, Pekto. Doon kami dinala sa kwarto sa taas. May 3 kama na maayos naman. Pero sa sahig, may lumang trunk, nakalak, at sa ibabaw nito, may lumang Polaroid. Isang babae sa beranda, nakatalikod. Sa likod ng litrato, nakasulat, Amara, 1987. Hindi pa namin alam kung sino siya, pero sa mga susunod na gabi, malalaman namin. Kinabukasan, maaga kaming ginising ni Tatay Sesto. Amoy na amoy agad yung pandesal at kape sa buong bahay. Sa unang tingin, parang ordinaryong probinsya lang talaga. Hanggang mapansin ko yung mga trabahador sa labas. Tahimik, walang nagkikibuan. Para bang takot silang magsalita. Ang tahimik dito, no? Parang lahat ng tao may takot sa paligid. Bakit ganito lang talaga sa probinsya? Tahimik? O baka kaya may curfew ng kaluluwa? Ang aga naman ng mga joke mo, pre. O sige na, mag-set up ka na ng light sa veranda. Mamaya darating na si Sir Ramil at si Ma'am Janine. Copy po, Direk. Pero pre, bakit may nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga? Saan? Wala naman ah. Ayun o, sa may gilid ng lumang shed. Babae, nakaputi. Biglang nawala. Baka kasambahay lang. Tara na, huwag na tayong mag-trip. Bumaba na kami para mag-set up. Kumikislap ang araw sa Capis windows at ang veranda ay parang eksena sa lumang pelikula. Kung hindi nga lang nakakatindig balahibo ang ambience, maganda sana talaga. Ayan na po pala si Sir Ramil at Ma'am Janine. Good morning, everyone. Sorry we're late. Ang ganda ng araw Perfect for the shoot. Yes, let's make this a beautiful day.
Miko, ikaw na bahala We trust your vision. Yes sir. Leia, prepare the wardrobe. Pekto, roll mo na yung drone pag ready na ha. Nag-start kami mag-shoot sa garden. Simple lang. Ang walking shots, laughing moments, holding hands. Pero sa tuwing i-check ko yung monitor, parang may mga glitch sa frame. Minsan, parang may shadow na dumadaan sa likod nila. Ewan ko ba? Miko, nakita mo yun? May parang silhouette na dumaan sa likod nila. Oo nga no. Pero wala naman dumaan Saka walang tao sa likod ng fountain. Lo, baka photobomb na multo. Gusto rin sumama sa prenup. Don't say that, please. This house has a long history. Sometimes it remembers things. Remembers? Haha, mga kwento lang yun ni Lolo. Superstitions. Come on, let's move to the balcony. Rolling na in 3, 2, 1, action! Okay Janine, tumingin ka kay Sir Ramil ha. Closer. Yan, hold hands please. Ang ganda ng kuha. Pero nung i-zoom ko, napansin ko yung reflection sa bintana ng veranda. May babae. Nakatayo sa likod ni Janine. Nakaitim. Pero walang muka. Leia, tignan mo nga to. Wait, baka shadow lang ng curtain. Hindi Naka-freeze sa frame mo. Uy, baka yun si Amara. Yun na sa litrato kagabi. Huwag mo sabihin yan ng malakas. Anong sinabi mo? Amara? Wala po. Palabiro lang po kasi ito si Pekto. Pasensya na po. Don't mention that name again. Ever. Nagsimula na lumambig ang hangin. Si Janine, biglang nanahimik. Si Sir Ramil naman, hindi na tumawa mula noon. Tinuloy pa rin namin na shoot, pero parang may mabigat na sa paligid. Pagkatapos, kumain kami ng tanghalian sa dining hall. Sir, ma'am, sobrang ganda ng shots kanina. Bukas po, sa tabing lawa naman tayo, right? Yes, but tonight, you're all staying here. No one leaves the property after dark. May curfew po pala. Ano po yun? Ghost curfew? Something like that. Napatingin si Janine kay Ramil. Tila may gusto siyang sabihin, pero pinigilan. Tahimik kaming kumakain. Ang weird kasi wala nang kasalita. Tanging tunog lang ng kutsara at pinggan na maririnig mo. Pagkatapos namin kumain, tinawag ako ni Ma'am Janine sa gilid. Miko, kung may marinig kayong ingay mamayang gabi, huwag niyong pansinin. Ingay? Ano pong klaseng ingay? Parang iyak, parang tawag. Pero huwag niyong buksan ang bintana kahit anong mangyari. Bakit naman po? Because that's not us. And whatever calls your name isn't human anymore. Miko, may naririnig ka ba? Wala. Pero baka marinig ko mamaya. At doon, alam kong nagsisimula ng bumukas yung kwento ng bahay na sinasabi ni Ramil. Ang kwento ng mga nilalang na hindi pa rin umaalis dahil may sumpang hindi pa natutubos. Kinagabihan, tahimik na tahimik ang buong Monte de Ramos Estate. Walang tunog kundi ang langit-ngit ng mga bintanang kapis at mga kuliglig sa labas. Matapos ang mahaba naming prenup shoot, nagpasya na kami magpahinga. Pero bago pa lang kami makatulog, may kakaibang nangyari.
Uy, narinig niyo yun? Parang may naglalakad sa itaas. Imposible. Nasa taas na yung kwarto ni Ramil at Janine, di ba? Oo, pero parang mas mabigat yung yapak. Hindi normal. Hindi kaya si Tatay Sesto lang nag-iikot? Kung ako sa'yo, huwag mo nang asahan si Tatay Sesto yan. Kanina pa siya umalis, di ba? May dinalaw daw sa kabilang barangay. Lea, gisingin mo ako pag gising ka pa mamaya. Hindi ako mapakali. Mga bandang 12, nagising ako sa mahina pero malino na pag-awit. Isang boses ng babae. Tunog lumang kanta. Nakakapanindig balahibo. Kasi malinaw ang tono. Pero hindi ko maintindihan ang mga salita. Lea, gising ka pa ba? Ha? Bakit? May naririnig ka? Boses ng babae? Oo. Akala ko nga panaginip lang eh. Pre, may kumakalos ko sa labas ng kwarto natin. Pekto, huwag mong bubuksan yan. Baka si Janine. Hindi yan si Janine. Miko, pagbuksan mo ako. Narinig mo yun? Oo. Pre, kung ex mo yan, dito na lang ako matutulog sa banyo. Ano yun? Hindi ko alam. Pekto, lock mo na yung pinto. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang tunog. Tahimik na ulit. Pero kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, di ko malimutan yung boses na tumawag sa pangalan ko. Para bang kilala ko? Parang matagal na kami magkakilala. Pre, hindi ako nakatulog kagabi. Parang may kumakalabit sa paa ko buong gabi. Gusto ko na umalis. Ngayon pa lang. Leia, hindi pwede. May wedding coverage pa tayo. Tsaka, kailangan natin ayusin yung mga footage kagabi. Sige. Pero pag may nangyari ulit ngayong gabi, aalis tayo ha. Habang chine-check namin ang footage, may napansin ako sa file Drone Clip number 7. Kinunan ko to kahapon, yung long shot ng bahay. Pero sa gitna ng frame, sa veranda, may babaeng nakatayo. Hindi si Janine, hindi rin si Leia. At nakatingin siya diretso sa lens. Miko, bakit parang umiiyak siya sa footage? Teka. Sumupre. Uy, may dugo sa liig niya. Amara. Miko, huwag mo sabihin niya ng malakas. May problema ba? Wala naman po ma'am. Chine-check lang po namin yung footage. You should stop watching. Some memories should never be played again. Ma'am, may ibig po ba kayong sabihin? Huwag niyo na lang po akong tanungin. You'll see for yourself. Tonight. Pre, gusto ko nang umuwi. Wala na ako nasagot, Boss J. Kasi sa bawat sandali na lumilipas, lalong lumalalim yung misteryo ng bahay na to. At ang mas kinakakatakot ko, hindi kami napakitaan lang ng mga multo. Parang pinaparamdam nila kung ano ang mangyayari sa amin.
Kinagabihan, habang nag-i-edit ako ng raw footage, biglang may napansin akong folder sa laptop. Wala naman ako nung nilagay. Title, babalik. Binuksan ko. Isang video. Help me. Please. Lea, halika. Tignan mo to. Brown out? Pre, may tumayo sa beranda. Ano? Sa tapat ng veranda, sa ilalim ng ulan, may babae nakatayo. Basa, nakaputi, at nakatingin sa amin sa loob. Sa ikalawang kidlat, lumapit siya sa bintana at nung ko nakita ang mukha niya, maputla, mahiwa sa liig at ngiti na parang pamilyar. Miko, sarado mo yan. Sinara kong bintana, pero alam kong hindi ito basta multo. May connection siya kay Ramil sa mga lihim ng bahay na to. Lea, Bekto, narinig niyo ba yan? Oo, parang may nagdadasal. Pre, hindi yan dasal. Parang ritual. Boss J, at doon nagsimula ang pangungot. Ang mga boses sa ilalim ng bahay. Ang mga dasal na parang hindi para sa Diyos. At ang mga matang nakamasid sa amin sa dilim. Kinabukasan, tahimik ang lahat. Walang bakas ng bagyo, pero parang may naiwan sa hangin. Amoy kandila, usok, at dugo. Parang hindi na kami bisita ng Monte de Ramos Estate. Parang mga biyag na kami ng bahay na to. Pre, paano ba yan? Umuwi na tayo. Wala na naman signal. Wala ring ilaw kagabi. Kung horror vlog to, pwede na tayo mag-apply kay Boss J mismo. Hindi nakakatawa. Na-record mo ba yung ritual kagabi? Hindi. Blank file lahat. Pero yung video folder na babalik, hindi ko mabura. Tuwing binubuksan ko, pumapalik lang ulit. Uy, gago. Baka minumulto na yung computer mo. Miko, huwag kang mag-joke. I think we need to confront Ramil. Good morning. How's the editing? Sir, may mga problema po sa footage. May mga hindi normal na lumalabas sa screen. Oh, baka reflection lang yan. This house loves to play tricks on outsiders. Sir, may narinig kaming mga boses kagabi at may nakita kaming babae sa veranda. Then you should rest. Maybe you're all just tired. Sir, sino po ba si Amara? Saan mo narinig yung pangalan na yan? Nakita po namin sa lumang litrato at sa video na babalik. Amara, she was someone who loved this place too much. Now please, stop asking questions that might wake her again. Pre, nakita mo yung mata niya? Parang may iba. Hindi ako mapakali. Kanina, habang nasa hallway ako, may nakita akong kandila sa ilalim ng bookshelf. Parang may kwarto sa likod. Ha?
As in, secret room? Oo. Tapos may markang kulay pula sa sahig. Boss Jay, sinundan namin si Leia papunta sa library. Malaki ang silid. Puno ng lumang libro at retrato ng pamilya. Pero sa bandang likod, may bookshelf na parang may kakaibang sukat. Hindi pantay sa sahig. Pag may lumabas dyan, pre. Teka, tulungan mo ako. Itulak natin to shelf. May lock, pero luma na. Pekto, hawakan mo yung flashlight ko. Ayan, bukas na. Amoy panis sa karne, pre. Ano to? Pagpasok namin, parang ibang mundo. May mga lumang mesa, bote ng alak at mga kandila sa paligid. Sa gitna, may altar. May nakasabit na bungo ng hayop. At sa ilalim, may mga larawan ng mga babae. Isa ron, si Amara. At sunod sa kanya, si Janine. Oh my God, si Janine. Bakit nandito ang litrato niya? Pre, may mga buhok dito sa bote. Literal. Parang buhok ng babae. Leia, huwag mong hawakan yan. May papalapit. Pre, patay tayo. Patay mo yung flashlight, bilis. Nahinig mo yan? Boses na naman yun. Ramil, bakit mo ako iniwan? Si Amara? Pre, huwag mong babanggitin yung pangalan. Sinungaling! Miko, ano tong napasukan natin? Di ko rin alam. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na to prenup shoot. Isa tong alay. Narinig namin ulit ang mga tinig mula sa labas ng silid. Mga dasal, mga paus na boses, at ang mga salita. Hindi namin naiintindihan pero ramdam mo ang puwersa. Parang ritual. Pre, may mga anino sa labas. Lumalapit sila. Tara na! Tumakbo kami pabalik sa hallway. Pero pagtingin ko sa kabilang dulo, nandun si Janine. Nakatayo, basang-basa, at may hawak na kandila. Miko, nakita niyo na pala. Ma'am, ano to? Hindi na to bago. Matagal na kaming ginagabayan ng mga nilalang dito. At ngayong gabi, kailangan nilang makuha kung ano ang kanila. Kanila? Sino? Ang mga babae na nasawi sa ngalan ni Ramil. Ang mga kaluluwang hindi pa natatahimik dahil sa kasalanan niya. Sa sandaling yun, biglang bumukas ang lahat ng bintana at umihip ang malakas na hangin. Sa bawat kidlat, may mga mukha sa salamin. Mga babaeng maputla. May mga sugat sa leeg. Lahat sila nakatingin kay Ramil. Amara, tumigil ka! Walang titigil hanggat hindi mo binabalik ang dugo! At doon namin naintindihan, hindi lang ba sa bahay ito, hindi rin sumpalang. Ito ay libingan ng mga babaeng inalay. At ngayong gabi, kami nasusunod.
Habang binabalot ng ulan ng buong asyenda, unti-unti na nawawala sa sarili si Ramil. Nakatayo siya sa gitna ng hallway, basang-basa, nanginginig, habang nakatitig sa mga litrato ng kanyang pamilya sa dingding. Lahat ng mga babaeng nakangiti roon ay unti-unting dumudugo ang mga mata. Tama na! Tama na! Amara, tapos na tayo! Ramil, anong sinasabi niya? Sino si Amara? Siya ang ex ko. Nagpakamatay siya dahil sa akin. Pero hindi ko sinadya. Hindi ko na alam. May sumpa ang pamilya namin. Anong sumpa? Ang mga Monte de Ramos. Matagal nang ginamit ng lola ko ang itim na dasal para sa yaman at kapangyarihan. Kapag may nagmahal sa amin, may kapalit. At si Amara, siya naging kapalit ko. Napatitig ako kay Janine. Ang mga luha niya, humalo na sa ulan. Tila ba, unti-unti na rin niya naiintindihan kung bakit. Mula nung nagplano sila ng kasal, puro kamalasan na ang dumating. Pinangakuan mo ako, Ramil, hanggang sa huling araw ng buhay mo. Lumitaw si Amara sa dulo ng hallway. Basang-basa. Putol ang paa. Tumudugo. Pero nakangiti. Sa likod niya, mga anino ng iba pang babae. Mga nilalang na hindi na mukhang tao. Miko, kailangan na nating umalis. Pre, ako na bahala sa exit. Buksan mo na yung pinto sa kusina. Sige, Janine, halika rito. Hindi ako pwedeng umalis. Ako na ang kapalit ngayon. Nilingon ko si Janine. Nakatayo lang sa gitna ng hallway. At sa likod niya, may pulang liwanag na tumatagos mula sa sahig. Lumalaki ito. Parang apoy. Isang bilog na may mga simbolo. Ritual yan! Tanggalin mo siya dyan, Miko! Janine, lumabas ka dyan! Hindi ko na kaya. Gusto ko lang matapos to. Kung ito ang kailangan nila. Patawarin mo ako, Ramil. Walang patawad! Nagliyab ang buong silid. Ang mga kortina, nasunog. At ang mga anino ng babae, isa-isa silang nagsisigawan. Parang mga kaluluwang humihingi ng tulong. Pre, may daan dito. May bintana sa likod ng kusina. Miko, bilisan mo! Hinila ko si Lea palabas, habang si Pekto ay humila ng mesa para mabuksan ang bintana. Pero bago pa kami makalabas, nakita ko si Ramil. Nakatayo sa gitna ng apoy. Niyayakap si Janine. Hindi ako alis. Kung kailangan magbayad, sabay kami magbabayad. Salamat, mahal ko. Sa huling sandali, bago kami makalabas, bumalo sa buong bahay ang liwanag. Para bang libo-libong kandila ang sabay-sabay na sinindihan. Sa gitna ng lahat ng yun, nakita ko si Amara, nakangiti at unti-unting naglalaho. Tapos na ang sumpa. Miko, sila Ramil, wala na. Pre, hindi ko na alam kung ano itong nakita ko pero nung lumingon ako, parang nakatingin pa si Amara sa atin. Nakangiti.
Pasalamat lang. Patapos ang sunog, ilang araw kaming pinastay sa bayan habang iniimbestigahan ang nangyari. Walang natirang katawan. Sabi ng mga taga rito, matagal na raw sinusumpa ang mga Montederamos dahil sa isang babae raw na niloko at iniwan ng anak na may-ari. Doon nagsimula ang lahat. At ngayong gabi, natapos na. Pero sa tuwing mapapakinggan ko ang mga raw footage sa laptop, may naririnig akong boses sa likod ng mga kuha. Isang mahina at mahamong tinig. Salamat, Miko. Boss J, makakaisip. Mula nun, hindi na ako tumanggap ng kahit anong wedding shoot. Pinili ko na lang mag-edit ng mga corporate videos sa studio. Pero sa tuwing maririnig ko at tunog ng ulan, parang mabalik ulit sa isip ko yung nangyari sa Montederamos Estate at ang ngiti ng babaeng bumawi ng hustisya sa dilim. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapapalagaang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.